Hello everyone and welcome to Our Talks. Today is a very special day for us because we have a very special guest. And of course, Our Talks is a digital program of Animal Kingdom Foundation where we talk about anything under the sun as long as it's all about animal welfare. So, yes, we would like, of course, to introduce to you our special guests, Marco Puzon. Hi, Marco. Hello. Hi. Hello. How are you? It's been a while, no? Tagal natin hindi nagkita. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Ano bang nangyayari sa buhay ko? Parang ganon. Busy with work. Tama, matagal tayo hindi nagkita. Last time nagkita tayo, I know ginagawa natin yung ating pag-aaral tungkol sa fish welfare. Oo nga, no? You talking... Kainitan ng pandemic. I know, no? So, Marco, if you don't know him yet, no? Marco has been known for his travels, no? He is the very first Filipino, the very first person, actually, no, to go around and travel and cover all 1,634 municipalities, cities, and provinces all over the Philippines in 10 years. Diba? Grabe. This is a dream for me, no? But yes, when I met him few years ago, pinapakita niya yun sa akin. So sabi ko, ay, okay lang, parang ganda, parang gano'n. Yung pala, meron pala siyang target. Meron pala siyang ginagawang hindi natin nalalaman, Marco. Grabe. So what motivated you to do this? Wala pang nakakagawa nun. Yes, correct. Nag-umpisa siya, naging curious ako kasi I traveled outside the country na before. Pero maraming lugar sa Pilipinas na hindi ko pa na pupunta. So, naman, 2013, decide ako. Isa-isahin lahat ng munisipyo at syudad ng Pilipinas. And nagawa ko siya in 10 years, kasama doon yung 3 years ng walang movement ng pandemic. Pero yung movement ng pandemic natin doon ay noong 2022 na. Yes. So nag-umpisa 2021 at 2022 nag-umpisa tayong umikot sa ilang probinsya tungkol sa kaisdaan tungkol sa mga sumpo. I know, no? Diba? Oh, just to share with you, ano, Marco has been doing a lot of research professionally, and actually, when I met him, I never knew that he was even a researcher, no? I thought he was an artist kasi yung forma niya artist, di ba? And I love his collection of antiques, no? Yung mga bracelets and trinkets, my gosh. They're truly amazing and talagang something na nakakaingit because he really has those authentic beads and all, you know, and there's a lot of stories there. But I think let's talk about that next time. But in your research, Marco, most of them talks about humans, environment, social issues, or even community issues, no? And here we are. Actually, it was, I think, Dr. Ray, our friend Dr. Ray Del Napoles, that approached you for this research. And the research I'm talking about is actually fish welfare. So when he approached you to do this, what was your first reaction? Curious lang. So reaction ko dun is it's something new. Kasi kadalasan naman ng mga ginagawa kong pag-aaral, ng studies ko on communities, on mga bata, on women, economics. Kasama din doon siyempre paano sila nakapa-recover sa mga typhoons, mga earthquakes, mga armed conflict situations, mga domestic series, mga ganang topics. So nang in-approach niya sa akin to, bagong topic to. Yes. It's something that honestly I didn't know anything about. Yes. Alam ko isda, ang limang, sugpo, kinakain natin, dapat malinis, and that's it. Pero ang masayang challenge sa paggagawa nito ay paano ba makagawa ng isang pag-aaral na kung saan maayos, hindi yung nagtanong-tanong pa lang sa mga tao. Correct. At
meron ka ng conclusions. Hindi siya ganun. Correct. Sa pagsasagawa ng isang pag-aaral, kailangan meron ka muna tinatawag na parang framework. So, including magbabase ang mga pag-aaral, yung mga tanong, hindi yung umikot ka lang like man on the street, anong tingin niyo po sa animal welfare? Hindi po gano'n. So, gagawa ka ng isang seryosong pag-aaral. At first time ito sa Pilipinas na nagawa. May nakagawa na ng ganitong klaseng pag-aaral, pero ang maganda sa ginawa natin pag-aaral, kung nalala mo ay tungkol sa bangus, tungkol sa tilapia, tungkol sa alimango, tungkol sa iba't ibang Napakarami, species no? na ating fina-farm. Yes. Bagaman sa Luzon lang natin nagawa dahil hindi pa tayo makaikot-ikot sa ibang regions, we think nakaabot tayo ng mga 6 Yeah, madami tayong napuntahan nun. Naalala ko, Marco, no? Nung kino-conceptualize natin yung research, pinag-uusapan natin, ano bang methodology, ano ba yung gagamitin nating mga models, no? But because you were so involved with social issues and ano, parang ikaw mismo yung nag-develop nung sarili nating model, method, framework, no? For example, can you tell us about it and can you relate it to that study where this framework was used? Yung framework natin ito, nag-isip-isip ako, ano ba yung magandang framework para sa isang pag-aaral? Hindi naman kasi natin may interview yung isda. Correct, oo naman. Sumagot yan. Yun ang challenge dito, yung main concern natin. Hindi po naman na-interview, unlike interviewing communities at tao. Tatanong mo sila diretso. Ang ginawa nating framework dito, ang pinaka-assumption natin ay yung isda when eating mga farm culture na species ito man ay crustacean impacts na sila ay naging dependent doon sa environment na kanilang minikutan. Kanila ng farms, cabin. So, medyo technical siya. Ito ay naging basis isang framework ni Uriel Bronheimer na kung sa tinitingnan na yun. Halimbawa, sa bata, kasi ang isang bata ay nakadepende yan talaga. Una sa kanyang pamilya, sa community, and then sa mga batas. Yeah. Iniikutan ng communities, pag-aaral, schools. So, depende siya. Yeah. Situations. So, paano sinubukan natin i-adapt yung isda na hindi naman kaya natin ma-interview. Ano yung magiging kanagayan ng isda base dun sa farms, sa tubig, so ba yung pinakakain dun. And of course, kasama dito sa ating na-interview, yung framework na ating ginawa, gusto lang niya malaman ang mga factors na minsan mapapakalagaan ba o napapano yung fisher. Pero hirap na din tayo sa translation. Well, fisher that isa pa yan sa ating paano maita-translate apakanan, kalagay. Siya akong translate, wala. Talaga siya mga technical aspeto. Pero anong naging marinaw sa ating framework ay ating tinitignan na yung ating panapsin at farming ng mga species. Ay depende kung sila yung galing sa pirikana, tubig tabang o yung naghalo. Yes. Depende rin yan kung sa pinapakain natin ay panay fins lang ba o yung natural na pagkain katulad ng mga algae and suso. Like, kung i-relate natin sa framework na ginawa mo, sinabi mo, diba, na parang yun kasi yung mga factors surrounding whatever social issues like children. I think you mentioned children kanina, no, mga bata. Parang ito, instead of mga bata, isda ang pinag-aaralan at nire-relate natin siya doon sa mga factors surrounding them. No? Ngayon, bago natin laliman yung ating pag-uusap tungkol doon sa research na ginawa natin, at ikaw, yung kung ano, yung nagbago sa'yo after the research, nung tayo nag-research, pinag-uusapan natin yung sinabi mo, yung factors katulad ng tubig, ng temperature, no? At marami pang mga bagay. Siguro, one of the things that you learned from this research is fish welfare, tama? Oo, kasi So, tell us about it. Paano mo na-define yung fish welfare sa iyong pag-iintindi?
during and after the research? Noong 1970s kasi my father used to have a farm na bangus sa Rizal, sa Laguna de Paino, noon sana ay farm. And nakikita mo lang kumiin ka mo yung isda, sa yelo, hanggang malisay-misay, mamatay. Dala na yun sa mga truck na bilhin sa Bambotax, ibibenta na. Parang wala lang, isda lang naman to eh. Yun pala, sa konsepto, may taonang anak na. Kung noon nakikita ko na ito nung bata ako, at paano pamalaga, alam mo, kung tatayo pala ng fish pen, lagay yung sinilya, that's it. Maralit pa rin yung proseso kasi tititignan mo rin yung tinatawag na life cycle na isda. Oo. Mula dun sa menopause ilang inches sila kalaki, bago Sinusukat, bat. Ang dapat yung lambat ay hindi ganun kalaki ang butas. Pati lambat may Pati sukat. lambat, kalinis ang lambat. Yan ang mga ganon na ituturon. Pero nang ginawa natin ito pag-aaral, hindi lang siya pala ganon kasimple kasi may mga pagkakataon na kahit maganda ang pangangalaga doon sa pangangalaga ang isda, dapat alam mo rin yung pag-uugali nung may ugali walang bangus, may ugali walang tilapia, at nakakatuwa, may ugali din pala alimang. Yun na nga, no? Let's talk about the ugali. During our study, kasi doon naman ang animal welfare, guys, we talk about and we deal with animal behavior, no? Yung concept of sentience and their capacity to suffer and of course to feel pain. And importante po sa atin talaga na malaman yung behavior. And it's amazing, no, that even Marco, during our research, discovered yung mga ugali or yung mga behaviors. So to tell us about it, Marco, I know it's very exciting. Natutunan ko na may ganun pala ugali ang bangus. Right. Ano yung ugali niya? Hindi mo pala sila pwedeng oversheet. Oh, why? Kasi titihaya na lang sila at wala na. At meron din sila ugali, mga isda na yan. Kung sakaling meron palang may sakit, makikita mo pa yung isang alagang bangus na yung sakit. Kasi hindi na siya kasing bibo pa pareho na ibang paritibig. Ayan. Kailangan mag-observant fish farmer. Observant yung fish farmer na nag-agrap sa Mount Turkey dati. Minsan nakikita nila bakit hindi na ganon ka lively yung isda. At hinihiwalay na nila ito yun sa iba. So yun na, ang konsepto kasi talaga ng fish farms sa atin ay kumita. Pangunahin talaga yan. Makita mo na mag-aalaga na Tama. bangus tilapia kung hindi naman nakikita. At doon pumapasok yung fish welfare kasi kung hindi maganda yung pangangalaga at sa yung sistema ng pangangalaga ng isda, ang namatay, logika. Correct, tama. Pero mayroong ibang factors din na hindi rin nabiglaan man lang. Halimbawa, biglang buhos ng ulan, delikado pala yan doon sa mga fish farms na medyo nasa brackish water. Biglang pagbago ng dalan ko, yung biglang magiging super fresh water, then yung biglang buhos ng ulan, delikado din pala doon sa mga. Kasi mas nagiging fresh water, no? Meron nababago yung salinity na pala tinitingnan. Ang lalo na yung kalinisan. Nalala mo yung pinuntahan nating lugar doon sa Bulacan, ang sabi nila, yes, maganda natin yung tubig. Pero dahil siyempre, may mga pollution na rin, hindi na maiwasan yun. Medyo yung tita ganun lumalaki yung isda. Nakita nga natin, hindi nga talaga sa lakihan. Hindi na ganun palaki, trolling dati. Sabi rin nila, may epekto talaga yung climate change doon sa ating pangamalarga. And that's where pumasok yung fish welfare. Masaping fish welfare kasi malinaw pala na at least yung mga ating mga nakausap na nangangalaga sa mga farms, kung hindi rin maganda sa nilang pangangalaga, hindi maganda yung isda. Hindi maganda yung isda, hindi siya mabenta. At hindi rin siya nalasing ng ganun. Hindi siya mabenta. Sayang na lang yung efforts nila. Babalik tayo doon sa behavior, Marco, no? Kasi it's interesting, no? Kasi I'm sure that our viewers could be very much interested to
learn and listen and hear this. Ano ba yung pinaka-weird na ugali ng isda o ng crab na nalaman mo when we were doing the research, no? Kasi alam mo, kung naalala ko nung pinag-uusapan natin, doon talaga nagtatawanan tayo, no? Because they never knew that meron ganun. Yung alimango pala, medyo may ugali. Oo. Solitary. Pag ang kwento sa amin sa pinuntahan namin sa Macabebe, dapat pala may espasyo sila sa isa't isa kung hindi mag-aaway. And ayaw nila ng maingay at higit sa lahat ayaw mong magutom sila. Nakwento nung mga fish farmers pinuntahan namin sa Macabebe na pag alimango pala ay hindi mo napapakain ng maayos. Aalis sila sa kanilang farm. Oh my Lilipat gosh. sa kabila. Oh my Kaya nga gosh. yung naghiroan Kasi may food. Kasi may food, maamoy nila. Ano may kinakain na yung mga usually ito yung mga tinantan na mga isda, yung leftover na fish na mga hindi nabenta. Ito itatas at tinalagay dun sa farm. So, pag, On their own, Marco, no? parang ang ugali nila, pag nagutom pala sila ay aalis na sa farm kung hindi mo sila napapakain properly. At maamoy nila dun sa kabilang farm. Na mas masarap ang pagkain nila. Nakaamoy sila na may pagkain dun. Sisirain nila yung lambat. Yung lipat sa kanila. Yun nga yung nagbiruan hindi eh. Nagpakain ka ng wala sa oras, kaya yung mga alimango ko, nasa yun na. Sabi, nagtabit pa ayun na lang ang farmer. Bakit? May pangalan mo ba yung alimango? Yung isang kakaimbang ugali na nalaman natin tungkol sa alimango. Kaya pala mahal kasi napakaselang nila ang kalagahan. And again, di ba, in relation to fish welfare, yun nga, if you're not feeding them well, or maybe enough, may reaction sila. So they know, no, na parang we're hungry. You cannot just gutumin here. So kailangan talaga nilang maghanap ng pagkain. It's a natural behavior. Meron ding effect kung panay feeds. Yun Oh, yung sabi ng okay. napakalaga. Yung halimbawa, yung mga palaban ng tilapia at yung ibang species na ating pag-aralan. Pag panay feeds pala, ang feeds kasi, ang maganda daw yung mga lumulutang. Hindi na masyado uso ngayon yung mga lumulubog. Kasi yung mga lumulubog daw na feeds, eventually nagiging burak sa ilalim. Yeah, oo. At dahil kung makapal na ang burak sa ilalim ng isang fish pond, halimbawa, yun ang nasabi sa atin ng mga fish farmers, hindi na ito maganda doon sa kalusugan. And then, kailangan din pala, i-check mo yung mga lambat. Kasi, ang lambat pala nagkakaroon din ng parang may kumakapit doon ng mga sediments sa dumi. So, kung yung lambat mo ay hindi mo narilinis regularly, paano papapasok, dadaloy sa lambat yung malinis na tubig. Kasama din doon syempre yung layo-layo na espasyo, tamang espasyo sa bawat fish pens. Huwag daw yung sobrang dikit-dikit. Kasi kung dikit-dikit yan, para na rin ang daloy ng bagong tubig o tubig na. Kasi kung parang tao din pala sila. So kung nakatira sila sa masikip na lugar, sobrang sikip, hindi rin nagiging maayos. Yes. Parang ganun din sa mga alagang mga isda. Pag sobrang dami ng fish cage, yun yung natutunan naman natin sa Quezon. Kung dikit-dikit ang mga fish cage at humaharang ito doon sa natural na daloy ng alon ng tubig mula sa open water, may epekto na rin ito doon sa kalidad ng buhay ng mga isda. At kung apektado yung kalidad ng buhay ng mga isda, yun na rin. Apektado na yung pag-sale. Kasi ang pangunahing concern talaga ng ating mga interview ng mga fish farmer, kung hindi maganda ang aking pangangalaga at hindi maganda ang kalidad ng aking maha-harvest, hindi ko sila magabenta. Let me jump there, no? So, because of that, ano yung naging ating parang naging observation, no? Kasi alam pala nila to. Kasi we're saying, akala natin, wala tayo sa Pilipinas ng konsepto ng fish welfare. Kung titignan natin yung konsepto ng fish welfare, mukhang bago sa pandinig. Bukod na English to. Tama. Mahirap i-translate. Paano nga natin tinanslate ang kapakanan ng mga isda? Yun yung pinaka-best na naisip nating translation at that time. Pero nung pinaliwanag natin sa kanila, lumabas sa ating pakipagpanayam sa mga fish farmer,
na meron na pala silang mga isinasagawang mga practice para mapangalagaan yung kanilang mga alagang isda, di ba? Mga supo. Yun yung minsan naglalagay sila ng lambat sa ibabaw ng mga fish, mga pens kung saan doon ang mga shrimp para hindi sila madagit ng mga ibon. Oo. At delikado din daw pala kung yung ibon ay tumai doon sa mahulog doon tayo sa fish pen kasi maaaring magkasakit. Carrier. Ang sumpo kasi medyo kung maselang ang alimango, mas maselang ang sumpo. So, depende talaga yun. So, marami silang mga practices na ginagawa. Bago mong busugin, kung pwede, ang feeds daw sa isda ay hindi ganun sobra. Na bigyan niya rin daw sila ng natural na pagkain katulad ng lumot. Tama. At ang masasabi rin, ang secret na sinabi ng mga nag-aalaga na isda, mas masarap ang isda. Lalo ang tilapia. Paghalo ang iyong ipapakain. Hindi lang puro feeds. No? Tapos yung konsepto rin dito, yung kung mas marami akong aalaga ang bilang ng tilapia sa aking fish pen o fish pond, mas marami ang kikitain. Mali rin pala yun. Kasi kung sobrang dami ang yung nilagay na isda sa isang pen or pond, mag-aagawan sila sa pagkain. Mag-aagawan sila sa oxygen sa tubig. So, meron din overcrowding, overcrowding. So, meron din tinatawag na parang density. Yung ipigiinan din yun. So, konsepto na scientific, pero yung pala meron ng mga indigenous o mga sinaunang praktika ang mga ating mga may kaalaman sila. May kaalaman na pala sila sa tamang pang-aalaga. So, nung tinanong natin tungkol sa fish welfare, bilang konsepto, parang bago sa kanilang pandinig. Pero sa kanilang gawain o praktika sa pangangalaga ng mga isda, yung pala matagal na nilang ginagawa. Marco, I have a question. Nung tayo nag-i-interview, maalala mo, tinatanong natin doon sa ating mga respondents, mga fish farmers, yung mga operators, yung tanong na nasasaktan ba ang isda? Can you share with us ano yung mga responses nila? Maraming natawa. May natawa na hindi ko naisip yun kung nasasaktan. Pero ang pinakamagandang nasabi isang matanda, syempre, hayop din naman yan. Maaaring hindi sila ngumingiyaw o kumakahol kapag mga aso at pusa. Makikita mo rin naman daw sa kanilang galaw kung nasasaktan. Lalo na pag yung hinhuli. Pero sabi niya, wala naman tayong magagawa kasi ito na yung paraan ng ating panghuli ng isda. Ang challenge nga doon pag hinango, sabi nila, huwag basta-bastang hanguin ng mabilisan. Kasi pag ang bangus, halimbawa, pag yung sobrang galaw na sila, matatanggal na yung kaliskis. At kung yung bangus, natanggal ng kaliskis, hindi mo na yan mabebenta na sa magandang presyo. So, meron silang paraan sa paghango na hindi biglaan na unti-unti nilang inaangat yung lambat. Yung isda rin naman, para hindi rin yung mashock. At practice nila na pagkahuling-huli sa lambat, pag nahango mo na sila, ilalagay kagad sa yelo. So, yun yung meron mga pamamaraan na kwento nila na nakakatulong. Kasi ang habol din nila is yung kalidad din talaga nung kanilang mga isda at mga alaga. Napag-usapan natin kanina yung kaalaman ng mga mangingisda, ng mga tagapag-alaga ng isda, na kung saan akala natin walang fish welfare, yung pala yung mga ginagawa na nilang mga pangangalaga already relates to fish welfare. May sinabi ka rin kanina mga indigenous practices. Can you share with us how the fish farmers, when we were going around, kasi ikaw yun nandun test water. Diba nakakatuwa yun? Please share. Pinuntahan isang munisipyo sa Bulacan na kung saan sabi niya, may mga nabigay na kits para i-test yung salinity. Pero hindi na daw niya nagagamit yun kasi iba na rin yung timpla ng tubig. Kumbaga, lalagpas na doon or kukulang. Kumbaga, yung naibigay na kit ng pamaalaan, hindi niya masyadong nagamit kasi hindi na siya angkop sa kanyang lugar. Ang ginagawa daw niya, tinintikman niya yung tubig. Linulublog yung katawan niya. Sa tagal na niyang nangaalaga ng isda sa farm, alam na niya kung tama yung temperatura at yung kaalaka. Ano ginagawa niya? Pinukutsara ko lang. Namangha kami na dahil sa kanyang practice,
alam na niya kung gaano kaalat yung tubig. And we know for a fact na hindi dapat maalat masyado ang tubig. Tama ba yun? Depende rin yun. Kasi, naalala mo yung tilapia, pwede daw sila talaga sa fresh water, pwede sila sa salt. So, depende talaga yun. Yung bangus naman, pwede rin may mga species na mas gusto doon sa tubig tabang, meron doon sa alat, doon sa naghahalo. So, depende talaga yun. Ang mahalaga lang naman daw, ang sabi nila, ay wag yung biglang nagradikal ang bago. Yung temperatura, yung alat ng tubig, yung linis. Pero siguro mahalaga doon yung linis kasi tayo minsan ang basura natin kung saan natin tinatapon. Na hindi pala natin alam, yung ating mga basura ang itinapon, pupunta yan sa ilog. Kung nasa ilog, pupunta yan doon sa ating mga farm. Eh hindi naman papasok. Oo nga, hindi. Pero babarayan doon sa natural na daloy ng tubig doon kung saan natin itinayo yung ating mga farms. Eh paano kung dikit-dikit pa yung mga farms? Marami tayong natutunan na mga practices ng makabago, mga sinauna, at mga pinag-aaral at pang praktika na kung saan ang gusto talaga ng ating mga fish farmers ay maging maayos yung sa mga isda. Pagdating naman doon sa nasasaktan, please, iba yung, meron nga tayo in-interview sa Pangasinan na parang siya nagpapatakbo ng isang malakihang fish farm doon. Ano bang sa tingin niyo, ba nasasaktan ng isda? Bumuhalhal siya ng tawa. Pero pagkatapos ng tumawa, paano natahimik siya? Oo nga, no, hindi ko naisip yun. Na ang isda nga pala ay posibleng masaktan. Meron naman medyo scientific yung sagot. Siyempre, may mga nerve receptors yan. Ayos yan. So, nakakaramdam yan ng pain. So, may mga gano'n. Meron namang iba na nakikita nila na yung depende sa kilos ng isda ay nakikita nila kung nasasaktan. Practical answers nga lang yung sinagot ng iba. Ikaw ba naman ang tanggalin sa tubig? Siyempre, para sa'yo, mahirap din yun. Correct. Kaya na napakaganda na itong mga encounters natin doon sa mga fish operators, fish farmers, kasi para sa akin, when we were doing it, parang na solidify natin na meron nga pala talagang fish welfare, at saka yung mga titingnan nating mga aspeto like yung overcrowding, salinity, yung water quality, are known factors pala sa kanila. At marami ring ahensya din naman ng pamahalaan. In fairness din naman, sa ibang LGU na ating pinunta, ay meron talaga silang mga ordinance. Yes. Halimbawa, ganito ang layo ng metro, ang tamang layo ng metro mula sa mga fish pens, malinaw naman yun sa ating pagpunta sa mga ibang areas. Na meron talaga silang mga prescribed na fish density ng dami ng isda dapat ang ipuhulog, yung sako, lawak o nakil ng mga pens. So meron tayong mga batas. Sa akin, ang magiging challenge lang talaga sa atin dito ay kung paano lalong ipaunawa ito sa karamihan ng mga ating mga fish farmers. May practice, may batas. Kailangan lang siguro natin, based sa ating recommendations sa pag-aaral, ay paano pa ba natin itong mapapalawa? Kasi ang unang konsepto nga, nasasaktan ba ang isda? Ako, sa tingin ko, oo, kasi being human beings, meron tayong mga, di ba? Nerve receptors. Kasi din ang pusa, meron din nakakaramdam naman ng pain ng kahit anong mga. At dahil hayop sila, yun nga sabi ng matanda, dahil hayop din ng mga ito, at may buhay. Sigurado nakakaramdam din ito ng pain kahit paano. Hindi lang nga nila sabi na nasasaktan. Unang konsepto nga, nasasaktan ba ang isda? Ako, sa tingin ko, oo, kasi being human beings, meron tayong mga, diba? Nerve receptors. Gano'n din ang pusa, meron din nakakaramdam naman ng pain ng kahit anong mga. At then hayop sila, yun nga sabi ng matanda, then hayop din ng mga ito. At may buhay. Sigurado nakakaramdam din ito ng pain kahit paano. Hindi lang na nila sabi na nasasaktan sila. Marco, namamalengke ka ba? Minsan. Okay. Sa isang palengke, ako ay recently nagpunta ako ng palengke kasi sinamahan ko yung anak ko because gusto niya kumuha ng mga litrato ng mga isda sa palengke. So, Marco, di ba pag nagpupunta tayo ng palengke, may fresh
na isda, nakalatag lahat doon. At hindi natin may iwasan, may makikita tayo dyan na talaga namang gumagalaw pa yung isda. Buhay na buhay pa sila at nakapatong sila sa mga counter doon sa palengke. Ngayon, pagkatapos ng ating pag-aaral, pagkatapos lahat ng revelasyon na to, ano yung reaksyon pag nakakakita ka ng ganito? Mahirap din siyang titignan mo kasi yung balance kung saan yung pangunahin economic need ng farmer. Andun din siyempre yung kailangan ng mamimili. At andun din siyempre yung tinatawag natin fish welfare. Yung balance na kung saan na kalidad yung isda o yung ating farmed species na hindi rin matatalo yung ating fish farmer. Ang hirap, diba, daming inputs, dami nilang gastos. Hindi lang monetary, pero yung time na kanilang ginugugol sa pangangalaga. Di syempre, tayong end users. Kasi, isa doon sa lahat, karamihan ng ating mga tinanong doon talaga ay yung mga nagpapalaki at yung ibang magkatrabaho sa gobyerno, sa pangangalaga, mga farm, ating mga kusap. Ayun, yung end user kasi wala siyang konsepto. Patay na yung isda, madalas dumanating. Maliban siguro dun sa hito na life. Isa yun sa ating nakita. Tilapia. Na buhay pa. Ngayon, paano nga bang gagawin dun? Nakita mo yung isda, kung hinahinga pa. Pumapalag. Nalala po mong sinabi nun, ito yung practice. Ito yung kinaugaliang paraan. So, bagong konsepto pa nga siya, ang fish welfare, pero siguro kailangan pa ng mas masusing pag-aaral kung paano ba talaga makita pa yan, sa konsepto na yung sa end na yun. Sa consumer side na yun. Yun ang ating hindi naigawa. Hanggang lang tayo talaga sa producer. So, para makita natin yung buong picture sa fish welfare, kailangan makasama rin siguro tayo, yung end users. So, kasi madalas nakita natin deads na isda. Oo nga eh. Pero malalaman na lang natin pag nakain mo na medyo, may buon, medyo may kaliskis na hindi tama. Merong iba pala hindi maganda yung practice. So makikita mo na lang yun pag nabili mo na. Kasi Marco, parang sa tingin ko, yung sa part naman ng mga mamimili at saka magtitinda na sa palengke, para sa kanila, mas presko kung buhay pa na inilatag mo dyan. Not all species. So, depende talaga. Iba, naka-yellow. Ang mahalaga kasi sa kanila, yung itsura. Yun yung numero unong consideration mga namimili. Kung hindi maganda itsura ng isda, hindi ko yan bibiin. Ganun din yung sinabi ng mga fish farmers na para maging maganda yung itsura ng isda, yung bangus nga, halimbawa, pag hinamaw mo na sila, hindi siya doon sa paraang magpipiglas sila ng sobra na matanggal ang kaliskis. Ingat na ingat sila. So, yun na eh. Iba syempre yung batayan ng fish welfare na nasa fish farms sa ibang bansa, Norway, o sa Amerika. Iba rin yung konteksto natin dito. At ang maganda doon sa ating pag-aaral ay sinimulan nating buksan, talakayin yung konsepto ng fish welfare na naayon sa ating praktika at kultura. Marco, paano ka nabago na pag-aaral na to? Fish welfare, animal welfare, fish welfare, paano ka nabago ng... Malaki ang kinalaman ng tao. Alright. Siguro, bilang ako nung bago na start yung study na to, isda lang yun. Yes. Pagkain yan, mahalaga sa akin fresh. Mahalaga sa akin hindi mabaho, hindi may uod. Yun lang. Pero para makarating pala sa proseso ng saan malinis yung aking isda, at sigurado yung aking isda kakainin or lulutuin, isang paraan pala doon ay yung sisiguraduhin yung welfare ng isda na maganda. Kasi ako rin naman, hindi ako bibili kung yung isda syempre, alam mong pula yung mata. Oo. Alam mo na medyo iba na yun. Bilasa na yan. Hindi lang bilasa, baka maaring dynamite fishing siya. Hindi sa mga sa sotto. Pero dahil tayo doon sa farm naman nating pinag-usapan, hindi ako bibili ng tilapia na medyo alam kung iba na itsura. Hindi ako bibili ng bangus na medyo ganito itsura, yung tanggal ng kaliskis kasi hindi na.
Pero ang key learning dito for fish welfare to succeed, mahalaga na maipaalam talaga ito sa kalinisan. Kasama ng consumer. Consumers, fish farmers, kasama rin syempre dito yung ibang members ng ahensya ng pamahalaan na nagpapangalaga. Meron na tayong mga laws meron na tayong mga batas na pang-ordinansya ng ating mga munisipyo tungkol sa kalinisan ng tubig. Parang anlayo ng topic, Oo. kalinisan ng tubig. Pero pag hindi natin maganda ang pag-maintain ng waterways natin, madumi ang tubig, bad water quality means poor life ng isda. Hindi naman makakapag-complain yung isda na dumi-dumi na ng tubig. Oo. Pakilinis naman. So, yung campaign natin, lumalabas na hindi lang siya one aspect. I think that it's connected sa ating society. Kaya medyo naging problematic yung ibang here sa kanilang mga fish farms kasi na ang dumi ng tubig. Hindi na siya kasing linis nung dati. Kaya sabi nila, hindi na ganon lumalaki ng kayos. Kasama din dito sa ating pag-aaral na yung mga ornamentals. Yes. Kasama siya. So, isa din yan, yung mga ornamental fish na ating tinignan. Na naikot. Yung mga farms dito sa Paranaque at in Rizal na yung mga ornamental fish na ano rin pala yun, kailangan din maganda rin yung kalidad ng water. It's always the water. So parang ang common factor doon sa ating pag-aaral, whether ito yung edible, yung kinakain ng mga isda, ornamental, ang laking factor ng kalinisan ng tubig. Bakit makadumi ang tubig? Tama. Basura, yung ating hindi magandang water treatment facilities, basta tapon ang basura na galing sa bahay, diretso sa ilog, yung pinangliguan, pinanligabahan, diretso sa ilog. So, ito naapektuhan talaga yung quality ng... So, Marco, no, you've been doing research no, on social issues, environment, no? At ayun, yung nabanggit mo nga yan kanina na yung mga factors na yan, may impact yan dun sa mga isda. Na ano yung, paano mo ngayon na mapapagdugtong-dugtong yung social issues na yan sa tinatawag nating fish welfare o pangangalaga sa ating world. Yun yung maganda doon sa ating ginawang framework. Kasi yung isda na nasa sentro na ating pag-aaral ay depende talaga siya doon sa pangangalaga ng ating fish farms. At itong mga fish farms natin ay depende doon sa suporta na binibigay ng pamahalaan or NGOs kapareho ng Animal Kingdom. At depende na rin dito doon sa ating lahat. Halimbawa lang talaga ang tubig. Kung marumi ang tubig at hindi natin pangangalagaan ang kalinisan ng ating mga waterways, rivers, ang ating mga lakes, or sige lang tayo ng pagpapatayo ng mga fish pens without really looking at yung impact nito kasi sobrang dumi na yung tubig dahil ang daming nilalagay na feeds. At isa yun sa mga lumabas sa pag-aaral natin na sobrang daming burak. At yung burak pala ay parang poison na dun sa isda. Yung pag maalkal mo lang yan, aangat yung burak. Malabo na yung tubig, di ba? Bukod sa malabo, hindi rin to healthy para dun sa mga isda. So, sabi nila, ang tamang-tamang paggamit lang ng feeds ayon sa dami ng... Yan, marami talagang pag-aaral. So, doon sa ating framework, hindi lang siya nakasentro kung ano yung gagawin ng isang grupo, pero kung ano yung gagawin natin lahat to ensure yung fish welfare. Na panibagong konsepto sa pandinig, pero ito ay matagal na palang isa sa gawas ng mga maraming nagandalaga ng mga fish farms sa Pilipinas. Dahil natapos natin itong research na ito at ang daming nating kaalaman, ginagawa ng Animal Kingdom ngayon ay ipinapalawig through social media itong mga kaalaman na ating mga nakuha. At ano pa ba yung challenges natin na uncover? Kasi napakahirap i-communicate ang fish welfare. So, ikaw bilang our lead researcher at that time, ano yung mga nakita mo na challenges? At sa tingin mo, ayon sa ating pag-aaral, ano ba yung ating mga na-recommend dito? Meron na tayong fisheries code.
RA 8550 at mga iba pang mga batas to ensure yung kalinisan ng ating mga waterways at iba pa. And kailangan talaga dito na ipaalam pa ito. Yeah. Yun nga yung kwento ng isang maming isda. A-attend nga sila ng mga workshops, pero madalas English yung topic. So para sa kanila, hindi na nila naiintindihan doon. So sabi nila, sana meron tayong mga handouts na nasa kanilang wikang Tagalog to mas naintindihan. Kasi ang naging silbing na sa binigyan nila handouts, pamaypay. Dahil nga, dahil hindi na intindihan. Siguro, tama rin naman yung ginawa ng pamahalaan na nagbibigay ng handouts, kaya naman natin i-angkop to doon sa language. Kinasanayang lingwain ng mga tao. And then, isa dito, yung usapin natin na meron tayong tinatawag sa World Organization noon ng POIE standards. Kasi pumirma tayo doon sa mga gitong treaty, no? Para pag-usap. Pero wala tayo kasi on a national level, wala pa tayong ganun consciousness sa pangangalagan isda. Meron tayong mga laws on sa fisheries, pero yung 10% lang sa ating mga respondents nakakalap tungkol sa mga global standards sa ating susunod. Pero yun nga yung tanong global standard yan. Pero pa ang pamamaraan natin dito sa baba. So where do we, isa pa yun sa future challenge natin, how we will work na makasunod, align yung global challenges na to sa ating practices. Or talagang unique ba ating situation. Isa rin, syempre, isang malaking challenge natin noon ay yung sa paggamit ng yelo. Naalala ko yan, ano? Kasi yun ang ating practice. Malaking debate. Isang malaking katanungan yun. Kasi kung hindi ko naman ilalagay at isda sa yelo, hindi ko mabebenta ng talos yan. So, yun nga rin, yun yung next study na mas scientific na sanang gagawin. Siyempre yung ginawa natin groundwork sa down sana at EDKF ay makahanap ng support at tignan. Kasi merong isang study na dinikitan pa nila ng mga yung mga isda para malaman yung kung basta may reaction sa yelo. Ayon sa kanila, hindi maganda yun. Pero sa atin kasi, where do we find the middle ground sa paggamit ng ice-slurry? And then, syempre, yung economics of the industry, hindi pwedeng no yelo kasi hindi ko na mabibenta. Marco, tama ba ako at ito rin ba yung pananaw na talagang dapat na talaga natin napapanahon ang pag-uusap ng fish welfare? Napapanahon siya kasi syempre, ang ganda rin yung climate change. Tama. Bago ng clean environment, magkakandikit lahat siya. Yan ang naging maganda sa ating pag-aaral na hindi lang siya an independent konsepto. Ang fish welfare ay depende talaga sa pangangalaga na ibibigay in fish farmers. Depende rin sa support na ibibigay na mga ahead siya ng pamahalaan na para sa mga fish industry natin. Depende rin yun dun sa ating marketing campaigns. Pero malaking consideration siguro natin dito is yung perceptions natin on fish not being sentient. So, pero dahil sentient animals din ng isda, lumalabas ang isa sa ating pag-aaral, even foreign studies, that they do have a way of communicating with each other. Tapos, nasa-sense nila kung hindi maganda yung tubig. So, and then they react to stimuli. So siguro dito ang maganda lang ay sa akin, campaign talaga natin, kaakibat talaga ng fish welfare ay yung malinis sa tubig. So kung hindi pa tayo mag-agree siguro doon sa method, let's go to the more pressing issue, which is keeping our waterways clean. Right. So, siguro isa yan sa ating magandang pagtuon ng pansin. Kasi, entry point din natin kung hindi maganda ang ating tubig na dadaloy sa ating mga waterways, kung saan andun yung ating mga isda at mga fish farms, poor water quality. Ang linaw yun na sinabi ng ating mga respondents na pag maganda ang quality ng tubig,
maganda rin ang quality ng isda. Kung hindi maganda ang quality ng tubig, kahit anong ganda ng feeds, kahit anong ganda ng human intervention, pero kung ang tubig, yung kanilang environment, ang isda ay hindi maganda, may malaking epekto na. Hindi, on the economic side din naman, hindi na maganda ang benta. If we get to encourage students, people, lalo na sa mga barangay, sa mga munisipyo natin na puntaan na kung saan yung water quality mahalaga. Siguro, we can start from there. How do we educate people to help maintain good water quality sa kanilang areas? Correct. Yung mga konsepto sa taas, sige lang, andyan lang yan. Pero siguro, how can we tie up the ating campaign with simple practices by, And I think that's what we're trying to do, Lloyd, para masyado nating nililink yung fish welfare and even general animal welfare sa sustainability goals. Kasi tama ka, may effects. Whatever we do with our environment will have an effect to the animals that humans later on needs for sustenance and of course for food. Those insights are really very informative, ang dami nating natutunan from this research, ang dami nating natutunan from Marco. Marami nating natutunan, not from me, but actually... not today, Not from me, but sa mga nakausap natin sa Quezon, sa Batangas, sa Pampanga, sa Quezon, sa Laguna. How many? I think we did 44 barangays. Ilang fish farms. Yes, that's a lot mo. Doon natin sa kanila nagulat sila, Marco. Nagulat sila because when we were presenting the research in international conferences and even local conferences, nagulat sila dun because we were doing this during the pandemic. Of course we had permits, but we were going around, we were so sipag, we were so parang conscious that we want to get results ourselves and we don't want to be just on our laptop. Mahirap kasi yung desk lang. Yes. In fairness naman ng earlier studies, ay nakagawa sila. Yes. Meron silang mga nagawang initial studies. Yes. Sabihin ko na iyayabang na ating ginawang research ay talagang mas naging participative tayo. Kaya talaga, it's not Animal Kingdom Foundation's concept. It's not my concept. Yeah, we just made a framework kung saan mas mapalitaw natin yung kaalaman at yung mga perception ng tao about fish welfare. At dahil sa research na to, alam natin kung paano natin tatalakayin ang fish welfare sa ating mga susunod na campaigns. Kaya naman, mga kaibigan, nakikita po natin sa ating Facebook account, sa mga social media accounts natin, ang iba-ibang mga topics at mga pag-aaral at mga impormasyon na atin po pinapakalat tungkol sa fish welfare. At lahat po yan nang dahil po dito sa ating pag-aaral on sa kahalagahan ng fish welfare dito po sa ating bansa. Meron tayong game na gagawin. Hindi ko alam kung paano ito po tatakbo. Yung masasinenyas lang po sa atin. Meron tayong game. Isang tawag dyan ay Two Truths and One Lie. I have to guess which one is the lie. Oh my gosh, Marco, ako mo pahirapan. Medyo sabaw-sabaw nga akong brainless ngayon. Madali to. Sabi ko sa kanya yung tatong statement. Yes. Statement 1, please. Statement 1. Okay. There's really no need to become an expert to know fish welfare. Hindi kailangang maging eksperto upang malaman tungkol saan ang fish welfare. Statement 2. Statement number 2. Ang tatlong pangunahing species na inapangalagaan dito sa Pilipinas, pangunahin ay bangus, tilapia, at freshwater prawn. And statement number 3 ay ang ice slurry ay ang pinakapangunahing pamaraan dito sa Pilipinas. Alin dun sa Ang hirap nun halos makakadikit na pwede. Isa dyan ang hindi. Oo. Ulitin ko. Sige, First question.
Parang bar exam to, ha? Hindi kinakailangan maging eksperto upang malaman ang mga konsepto tungkol sa fisher-fair. Statement number 2. Ang tatlong pangunahing edible species dito sa Pilipinas ay bangus, tilapia, at freshwater prawn. And number 3, Okay. Ang aking nakikitang true ay number 1 at saka number 3. Ang nakikita kong lie is number 2, which is bangus, tilapia, at freshwater prawn. hindi siya freshwater. Prawn. Yung pangatlong na species na ano. Ano yung pangatlong species? Nakalimutan ko pero definitely hindi siya freshwater prawn. Tama siya. Kasi ang freshwater prawn, 1% lang Yes, sa aming Kaputaan Farms. sa- Ang pangunahin ay yung Pacific White Shrimp. So, at tatlong pangunahing species. Swahe. Yung Yun. tatlong pinakapangunahin dito ay bangus, 59%. Tilapia, 37%. Yay! At kasi white shrimp, 16%. Umahambon lang yung sugpo na tiger prawn at 14%. Ang freshwater shrimp, yung ulang, 1% lang. O, diba? Descriptive. Yeah, based on research yun, pero buting na lang. Natatandaan ko. Thank you so much, Marco. So, till next time, no, we will be able to, I hope that we will be able to invite you again in our next future podcasts. And dami tayong pwede pag-usapan, Marco. Remember, keep your waterways clean. And Huwag magtapon ng basura sa ating mga daluyan ng tubig. Dahil may epekto to sa ating mga kasamang mga isda, alimango at sumpo. Well said. Thank you so much, everyone, and we hope to see you again. Please continue watching our podcasts, Animal Kingdom Foundation's Outtalks, no? Don't forget to follow and support Animal Kingdom Foundation. We have our socials. Follow us on our FB pages, Instagram, TikTok, and even our LinkedIn, no? Meron din tayo dyan. So please follow us. And of course, if there's anything you want to ask, and if anything you want to know about animal welfare, antabayanan po natin ang Outtalks because we will talk about it and you will learn a lot from us. Goodbye! Bye.